Isang magandang at mapagpalang araw po sa lahat po na masugid natin taga-subaybay. Ngayon po mga kasama, sana naman kapanabik na usapin ang ibabahagi natin sa inyo, no? Ito ay usapin tungkol sa fasting. Ito kasi ay programa ko, no? Ever since at standard ko ho ito sa akin. Baka sakaling makatulong din ho sa inyo ang aking pagbabahagi na ito kung bakit napaka-importante sa akin ng pagpa-fasting. Ano-ano nga ba mga benepisyo nito? Ano-ano nga ba yung itutulong nito? At meron nga bang negatibo na magiging resulta ang pagbibigay natin ng fasting sa ating mga alaga? Talakayin natin yan mga kasama. Kaya kung hindi pa ho kayo sa akin naka-follow and share at naka-like, malamang po mga kasama mapipindot nyo ang subscribe button dahil kapag narinig nyo to at napatunayan nyo na masyadong pakikinabangan ninyo yung mga ibabahagi ko, sure ball mananatili kayo sa aking channel. Kaya mga kasama, suporta pong tunay ang kailangan natin para tayo ay mabilis at lagi tayong nakakapag-upload ng video. So pansin nyo, nandito ako sa aking kwarto ngayon. Medyo ang panahon kasi natin ngayon hindi maganda, no? Medyo kahigpitan pa, pero kahit ganon, hindi hadlang po yan para tayo ay magbahagi ng isang natural na kaalaman po sa inyong lahat. So ano nga ba ang fasting? Ang fasting po, ito po yung in the word fasting, yung na para tayong anong tawag dito, nagpapaliban, no? Nagpapaliban ng pangangailangan sa ating mga alaga, no? Sa tao rin ho, mabuti rin ang naidudulot nito. Ika nga sa isang batikang health mentor, no, ang pagfa-fasting ay mas maigi pa, no, kaysa doon sa mga nagda-diet. At mas maganda pa ang naitutulong nito kaysa doon sa mga nagtitake ng everyday diet. Ito once a week lang ginagawa, but sobrang epektibo. So sa akin kasi mga kasama, ever since sa aking maintenance, pre-con, no, hanggang doon sa aking mga kinukondisyon, lagi po ako may isang araw na whole day fasting. Only water lang po at plain water lang ang tinitake nila. That is every Sunday. Unahin natin ho muna sa kalusugan ng ating mga alaga ang mabuting na idudulot na ito, no? Kaya dito ma-analyze nyo kung may negatibo ba. Ang tanging negatibong nakikita ko po sa kanila ay yung kanilang paninibago kung sila ay sisimulan lang natin o kasisimula pa lang sa programa ng pagpa-fasting. But saan-saan pa man din mapupunta yan kung di masasanay din sila. So ano ba ang kaigihan yan? Tandaan nyo po, pag tayo ay nagme-maintenance at umaandar tayo sa pre-con, ganun din sa pagkukondisyon, no? Samut-sari na mga suplemento ang binibigay natin sa kanila. At the same time, iba't ibang klaseng feeding program ang binibigay natin sa kanila. Depende na po yan sa mag-handling. Pero syempre, the more na mas masarap ang pagkain, the more na mas maraming ini-intake na toxin ang katawan ng ating mga alaga. Especially, no, yung sa pagbibigay ng suplemento. Kaya yung one day fasting na yan, that is the time, no? Yan yung time na we-withdraw ang katawan nila, no? So lahat yan, i-cleansing natin yan through water therapy. Kaya nga from the morning, afternoon, talagang water lang sila, no? Sa gabi lang natin tatanggalin sila kapag sila ay magpapahinga na. And then on the following day, sisimulan natin kaagad sila sa umaga ng medyo light diet, then magfo-full meal tayo sa hapon, then regular feeding, then balik na naman ng full fasting pagdating ng Sunday. Unang-una mga kasama, bakit ko nasabing nakakaigi yan? Kasi bukod sa pag-withdrawal nila ng kanilang mga dumi sa katawan na na-imbak sa loob ng isang linggo, pati yung mga na-imbak na mga wastage na gamit nating suplemento, ilalabas nila yan ng malayang-malaya. Pangalawa mga kasama, naiiwasan natin yung pamumuo ng kanilang sapola o taba. Bakit? Gaya nga po ng sabi ko, pag walang ini-intake ang katawan nila ng ating mga alaga, ang kanilang dissolve o kanilang kino-convert into energy is yung excessive fats.
So, sa ganung pamamaraan mga kasama, may iwasan na natin kaagad yung pagsasapola. So, ano ba yung maganda ring na idudulot sa kanila niyan mga kasama? Siyempre, pag meron silang fasting, sanay sila in the whole day, no? Without intake ng kahit na anong feeds, na hindi maninibago ang kanilang katawan. That is magiging advantage nyo during competition day. Lalo na kung kayo ay mahusay ng magkalkula ng kanilang mga timbang at kayo ay bumabawas na ng 70 grams above. Malaking bagay po yung sanay sila sa ganyan. At tanging binibigay lang natin sa kanila during the day na yan is yung kinatawag nating convertible energy na importante yan sa oras ng pagpo-pointing. Dapat alam nyo po yun. Dahil yun po ang makakaiwas sa sinasabi nilang pagka-off, yung pagiging wala sa focus, because nga gutom, kailangan meron silang convertible energy supplement, no? So, syempre mga kasama, magiging advantageous nyo rin yan kapag ginagawa nyo rin po, no? Once a week during the fasting day nila, yung kanilang sinasabing training. Ano ba yon training? That is a sparring in the morning and the afternoon without any feeding. Nang sa ganon, nasasanay na po silang i-flex nila yung kanilang sarili para sa ganong senaryo. At yan ay malaking bagay na maitutulong sa oras ng kanilang pakikibaka sa araw ng kompetisyon. So, sabi nga nila, no, sa mga health benefactors, yung mag-dieta ka araw-araw, magbawas ka ng kinakain everyday, ay sinusulit lang at mas maganda pa at mas mainam pa sa isang araw na full fasting. So, sa tao nga, may magandang naidudulot, what more sa ating mga alaga. So, kaya mga kasama, hindi binabaliwala ang pagpapasting dahil unang-una rin, nakakatulong na rin po ito sa ating mga nagmamanage ng ating kahayupan. Kasi po, syempre kung nagpapasting tayo ng isang araw, isipin nyo, may isang araw din tayong natitipid, no? Sa pag-feeding. Ilang kilos din po yan. O ilang gramo din po yan. Na which is, katumbas pa rin ay salapi. Kaya mga kasama, hindi lang ho yan tungkol sa pagtitipid. Hindi rin po yan tungkol po dun sa gusto lang natin silang batakin o sanayin na walang kinakain. Yan po ay para din sa kanilang kalusugan for withdrawal purposes, no? Para doon sa excessive fats removal or pagme-maintain ng good bodiness nila. Bakit ko nasabi yon? Kasi ho, mga kasama, mas mabilis silang bumubuka, mas mabilis silang nagde-develop ng muscles at maganda ang paghubog nila kapag meron silang fasting. Mas mabilis, pansinin nyo po dun sa inaaraw-araw ninyong bigay. Bugbog na ho sila sa suplemento, bugbog pa sila sa feeding. Tingnan nyo po, yung iba ho nagkakaroon ng stiff body, stiff muscle, paninigas, kasi over na, excessive na ay yung ginagawa nating feeding. Minsan sumo-overweight na sila kasi nasosobrahan na talaga sila ng intake of protein. Lalo't yung iba, merong pamamaraan nga dyan na naririnig ko, nagbibigay pa sila ng dog food. Pero ito po mga kasama, natural dietary technique, no? Mabilis silang aalsa. Kapansinin nyo po yan. Subukan nyo pong magkaroon tayo ng fasting sa inyong program. Ginagarantiya ko sa inyo, mas mapapabilis po ang inyong pagpapabuka sa mga alaga. Pero may exemption to the rules po yan. Kung yung pinipilit nyo namang bumuka ay laki sa sakit, nako, walang pag-asa na po yan. Kaya yung iba nagtatanong sa akin, hindi ko na masagot-sagot dahil ayokong masaktan ng kalooban nila. Kagaya ng, Sir JRB, meron po akong alaga rito, 3 buwan na sa akin, sobrang payat po. Galing sa sakit, hindi ko na po siya mapabuka o mapabalik yung katawan niya sa dati. Bakit po? Dahil po, may dalawang klase po na tumatama o nasisira sa ating mga alaga pag yan ay dumaan sa matinding sakit. Number 1, ang kanilang liver at ang kanilang digestive system. Wala nang kakayahan po na mag-absorb o mag-adapt yung katawan nila dun sa mga binibigay nating suplemento
because meron na po silang tinatawag na immunity sa binibigay nating suplemento. Wala nang epekto sa kanila. Na-immune na sila plus tinamaan na sila ng karamdaman. Tapos na-recover ho natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng medisina. Kaya lang sabi ko nga po sa inyo, napagaling natin sila pero nasobrahan tayo sa paggamit ng mga medisina o antibiotics, no? So anong kapalit nun? Sinisira din po kasi ng medisinang yan ang mga good cells, ang mga good bacteria na nakakaapekto ng malaki sa katawan para sa pag-develop ulit. Kaya mga kasama, sabi ko sa inyo, hanggat maaga pa, hanggat bata sila, sanayin natin sila doon sa routine na tinatawag nating fasting. Ito hindi ko hinihikayat ang lahat. Kung paniniwalaan nyo at gagawin nyo, salamat sa paniniwala nyo. Pero kung hindi, ayos lang, nasa sa inyo naman po yun. Hindi naman po ako ang gumagastos, kundi kayo sa inyong mga alaga. Ang sa akin lang ay nagbibigay ako ng isang magandang tip para po sa magandang resulta. Kaya mga kasama, kung gusto nyo pa ang mga panibagong golden tips at kapupulutan na magandang mga idea, manatili po kayong nakasubaybay sa aming channel. Kaya mga kasama, i-share nyo na po ang mga video natin. At hopefully po, lumagana pa po ang magandang balitang ito sa ating lahat sa larangan ng ating industriya. Muli mga kasama, ito si JRB na nagsaiwan sa inyo ng isang magandang mensahe. Happy cooking po sa inyong lahat.